tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglakad ng may mahahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba ay nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Sama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang pagsasalarawan ng tunay na pagbibigay ang aral na mapupulot natin sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Tunay na pagbibigay. Sabihin nga po ninyo, sa ating ebanghelyo, ginamit ni Jesus ang tagpo kung saan ang mga mayayaman at ang balo ay nagbigay ng kanilang kaloob sa templo. Ang mga mayayaman, ayon sa kwento, naghulog ng malalaking halaga. Samantala, ang balo ay naghulog ng 2 kusing. Ang katumbas, isang pera. Sa tagpong iyon, sinabi ni Jesus sa mayaman na sila ay nagkaloob ng bahagi lamang na hindi na nila kailangan. Bahagi ng hindi nila kailangan. Ngunit, sabi ni Jesus, ang babaeng balo na dukhang-dukha ang nagbigay ng buo niyang ikabubuhay. Marami sa atin ang maaring tamaan sa turo at pangaral ni Jesus tungkol sa pagbibigay. Madalas, ang ating ibinibigay ay bahagi lamang
ng mga hindi natin kailangan. Gaano man yan kalaki, gaano man yan karangya, bahagi lang yan ng hindi natin kailangan. Magmula sa material hanggang sa pananalapi. Maaring sa ating oras at ating lakas. Dito nasusukat kung ito ba ay mula sa bahagi ng hindi na natin kailangan. Paano ba tayo magbigay? Yun ang magandang tignan. Paano tayo magbigay? Hindi lang naman yan material. No? Sabi ko nga, maging sa oras. Hindi ko na kailangan to. Wala naman akong ginagawa sa bahay. Sisimba na lang ako. 'Di ba? Wala pa namang sugal ngayon. Maaga pa. Sisimba muna ako. Dadasal ako. Sana manalo ako. Pero, maghapon sa sugalan. 'Di ba? Sa simbahan, kapiranggot. Kapag may activity, ay wala sa simbahan. Misa lang talaga. Kapag may meeting, ay wala. No? Pero kapag nandoon sa lamay dahil may sugalan, kahit magdamag. Hindi ba? Hello? Hindi kayo umiimik. Talagang ganun Nasusubok tayo. Pag tayo'y nagbibigay, ito ba ay bahagi lang ng mga hindi mo na kailangan o mula ito sa buo mong ikabubuhay? Dito natin hahangaan ang balo. Dahil kahit na siya ay wala ng katuwang sa buhay, sa kabila ng kanyang kakulangan, wala siyang asawa, walang hanap buhay, maraming kulang. Kahit na siya'y walang sinabi sa buhay, kumpara sa mga mayayaman, ibinigay niya ang buo niyang ikabubuhay. Sino ba naman ang kayang magbigay ng lahat-lahat sa Kanya? Sino lang ba ang kayang walang itira sa sarili? Sino lang ba ang makapagbibigay ng buo at ng hindi hinahati? Sino? Hello? Sino sa tingin nyo? Sino lang yung kaya makagawa nun? Hindi ba yung isang taong malaki ang pag-ibig? 'Di ba? Kaya nga yung nanay kayang magutom para sa anak. Mga nanay, ganun ba kayo? O mas una ka pang busog? O mas una pa yung lipstick mo kaysa sa school supplies ng anak mo? O mas nauna ka pa nagpagupit as yung anak mo hindi mapaliguan? Hello? Ay walang pag-ibig doon. Pero yung nanay na kayang unahin ng anak, hindi natin kinu-question. Bakit? Kasi may pag-ibig. Yun lang naman Kaya mo kayang ibigay ang iyong buhay, kaya mong ibigay ang lahat at walang ititira, ay dahil mayroon kang malaking pag-ibig. At kung laki lang ng pag-ibig ang pag-uusapan natin, hindi matatawaran ang naibigay ni San Pablo. Sa ating unang pagbasa, sinasabi niya kay Timoteo bago siya pumanaw. Sabi niya, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Biruin mo, sinasabi ito ni San Pablo para bigyan ng inspirasyon si Timoteo na yung kanyang nagawa para sa pananampalataya naway gawin din ni Timoteo. Yun yung unang pagbasa. Iniisa-isa niya yung kanyang nagawa para sa ganon maging inspirasyon siya ni Timoteo. Hanggang sa huli, ibinigay ni San Pablo hindi lang ang kanyang lakas, hindi lang ang kanyang karunungan, kundi maging ang kaisa-isa niyang buhay. Kaisa-isang buhay. Magandang bigyan ng diin yon. Yung iisa lang ang buhay,
Para mapaalalahanan tayo na sa buhay, isa lang naman talaga. Kaya kung may ibibigay tayo, ibigay na ng buo. Kung magmamahal tayo, huwag na nating hatiin o unti-untiin. 'Di ba? Uso yung ganyan, 'di ba? Pag na heartbroken, kasi hindi ka nagtira sa sarili. Paano 'yun? Pwede bang hatiin ang pagmamahal? Parang monay o kalahati lang yung kalahati pagkasal na tayo. Ganun ba 'yon? 'Di ba? Pag nagmahal tayo, buo. Father, paano naman pag nasaktan, wasak? Ganun talaga Nagmahal ka Hindi pwedeng kalahati. Kung mahal mo, buo. Kaya kung mahal mo rin ang sarili mo, hindi pwedeng mula lang sa kalahati. Mula lang sa tinira. Hindi, kaya mali yun Sino nag-a-advise ng ganun? No? Kasi sa susunod, magtira ka sa sarili. Hindi ganun. Ang pag-ibig dapat buo. Kung mahal mo ang iyong kapwa, buo. Kung mahal mo ang sarili, buo din. Hindi pwedeng hati mula sa buo. Kung meron kang gustong ibigay, ibigay mo ng buo. Kung meron kang gustong gawin, gawin mo na ng husto. At ito yung magandang paanyaya sa atin. Kahit sa ating pananampalataya, kung meron kang gustong gawin, gawin mo ng buo. Hindi pwedeng kalahati. Hindi pwedeng ngayon, serve ako, sa isang linggo, wala naman. Kung ikaw ay, miyembro ng kofradiya, di ba? Ikaw ay nagdidebosyon. Hindi pwedeng pakunti-kunti. Buo. Hindi pwedeng kalahati lang ang puso. Kailangan buo. At ito yung magandang hamon sa atin. Sa ating lahat, kapag nagbibigay, kapag may gagawin, kailangan buo. Ay, Father, sabi mo, ganun pala, ibigay ang buo. Kaya ayan, binigay ko ng buo. Binigay ko ang lahat sa boyfriend ko, sa kasintahan ko. Teka muna. Balikan natin ang kwento ng balo. Yung balo, nagbigay ng buo niyang ikabubuhay para sa Diyos, sa ngalan ng Diyos. Kaya isipin mo muna, yan bang pagbibigay mo, merong Diyos? Yan bang pagbibigay mo, sa ngalan ba yan ng Diyos? Kung wala dyan ang Diyos, huwag mong ibigay ang sarili mo. Yung trabaho, dapat lang mahalin. Dapat lang ibigay natin ng buo. Diba? Binabayaran ka ng buong sweldo, ibigay mo ng buo. Hindi pwedeng 3:00 pa lang, nakasukulay ka na, naka-make up ka na, handa ka nang umuwi, at 5:00 ang uwian. Hindi pwede. Dapat buo. Ang trabaho, 8 to 5. Diba? Dapat 9 hours. 1 hour lang ang break. Ibibigay mo ng buo. Pero yung sinasabi ko, kapag binigay mo ng buo, kailangan nandoon ang Diyos. Kaya yung trabahong illegal, hindi mo pwedeng ibigay ng buo. Pero nagtataka ko, sa panahon ngayon, kapag illegal ang trabaho, kayang ibigay ang sarili ng buo. Di bali ng mapahamak, di bali ng makulong. Hello? Bakit? Kasi iba ang Diyos. Sinong dinodiyos? Pera. Kaya kahit ibigay ang buhay, tingnan nyo, kahit magsinungaling, gagawin. Bakit? May Diyos. Pera ang Diyos. Di ba? Kahit sa sugalan kaya mong hanggang magdamag. Bakit? May pera doon. Andun ba ang Diyos? Wala. Wala doon. Kaya magandang paanyaya, yung pagbibigay ng buo, pagbibigay ng husto, kailangan andoon ang Diyos. Kapag wala doon ang Diyos, huwag mong ibigay ang buo. Kung may gusto kang gawin, may gusto kang ibigay, ibigay mo ng buo
at husto. Dahil ang tunay na pagbibigay, hindi hinahati, hindi tinitingi, kundi buo at husto. Amen. Amen.